if I remember it right, Oplan Barrel had two components. One is Operation Tukhang. The other one is an operation against high-value targets. Mr. Chair, may I request that PDEA and NBI submit to us operations against illegal drugs which resulted to the death of the victims. May I move, Mr. Chair, that we get a that NBI and PDEA would submit such, simply because, if I remember it right, Oplan Barrel had two components. One is Operation Tukhang, and I think General Albayalde would bear me out because he was the one who mentioned the Oplan double barrel. That's why it's called double barrel, because it had two components. Double barrel, kaya tinawag na double barrel, two components yan eh. Hindi shotgun as far as I know. The first one is Operation Tukhang. Hindi yung shotgun, hindi. Oh. That's why they called it double barrel. Dahil dalawa ang component niyan eh. One is Operation Tukhang. The other one is an operation against high-value targets, if I remember it right. Tama po? Yes. Di po ba? Yes. And PDEA, Wilkins is now saying na meron din silang barangay eradication insofar as illegal drugs are concerned. That is also embodied under Oplan Tukhang. When you conduct visitations to houses which are suspected to house illegal drug users. Tama, di po ba? So, but there came a time during the Duterte administration that the operation against illegal drugs was transferred to the PDEA. I think that was in 2017. Now, from the statisticians that reported this afternoon, Mr. Chair, may I know if after 2017, nag-drop po ba yung incidents involving alleged extrajudicial killings? Yun po, Mr. Chair. There was a drop in anti-drug operation, Your Honor. Kasi kokonti lang po ang PDEA noon at ang Philippine National Police were barred from conducting anti-drug operation. Talagang bumaba po ang anti-drug operation. And at the same time, I cannot answer for kung nag-drop din yung the PDEA has the records on those who were killed from 2017 until naibalik yung operation sa PNP, Your Honor. But PDEA has the record of it, Mr. Chair. But the general picture during that time is that it was only PDEA who are undertaking the anti-drug operation dahil nabarred ka po ang police to undertake the same. So talagang bubaba po ang anti-drug operation during that time. Yan, Lasso, meron po kayong data niya? Yes, Your Honor, we can provide the Can you data. submit to us the data? Yes, Your Honor. Mr. Wilkins, kung meron din po kayo na data dyan sa inyo, paki-provide din po sa amin. Your Honor, lahat po nasa PDEA. Naka-database na po kasi lahat ng system ng PDEA. So everything that you want to have is kayang maibigay po ng PDEA, Your Honor. Okay. PDEA leaks. Okay, Congresswoman Castro, please. Yes, Mr. Chair. Balikan ko lang po si former DOJ Secretary Guevara, Mr. Chair, kasi sa panahon niya ito. So tama po ba? Buong panahon ni Duterte, kayo po yung secretary? Hindi po. Nung umpisa po ako ay ang Senior Deputy Executive Secretary at ako po ay nag-assume sa Department of Justice bandang April of 2018 po hanggang sa matapos ang termino ng Presidente Duterte. Yes. Kayo po yung, Mr. Chair, yung nagpasa ng appeal doon sa ICC na yung meron pong data tayo na 52 na being investigated by the... Yes, that is correct, Your Honor. Okay. So out of 6,522, 65 out of 6252 as reported, no? So 52 lang po yung
sinasabi ninyo na naimbestigahan. So how about 6,200? So Thank- tingin niyo at during those time, Mr. Chair, nag-iimbestiga rin ang DOJ dito sa killings. Tama po ba? Tama po yan. So during the time, 2018 hanggang 2022, na iniimbestigahan ninyo, bakit po 52 lang yung naimbestigahan ng DOJ po? Kasi 'di ba kayo talaga yung dapat na huling pupuntahan ng ating mga kababayan kung may nararamdaman silang injustice, 'di ba? DOJ yung pupuntahan. Pero bakit po 6,200 natira? Bakit hindi nyo naimbestigahan? Let me explain that po. Nung umpisa pa lang po na ako ay mag-assume ng pagiging Secretary of Justice, ay nariyan na po ang problema tungkol sa mga namamatay sa drug operations. At bilang Justice Secretary po ay paulit-ulit ko pong ine-encourage ang mga kamag-anak na mga namatay sa drug war na kung sila po ay natatakot na lumapit sa pulisya dahil ang iniisip nila ay paano kami lalapit sa pulis kung ang aming pinagsususpetsahan na involved sa pagkamatay ay pulis mismo. Kaya po lagi ko namang pinapaalala sa kanila na pwede naman kayong dumiretso halimbawa sa Department of Justice, sa mga prosecutors, mag-file kayo ng complaint directly o sa ganun nga po, no, na po pwede po silang lumapit at tutulungan po sila halimbawa ng Witness Protection Program, ng Public Attorney's Office, etc. etc. Pero ang nangyari po ay talagang wala pong maraming lumalapit sa NBI or sa DOJ directly at lalo na po sa police dahil nga po doon sa pangamba na baka sila ay maaring mabalikan or something like that. So, kaya po ang DOJ ay on its own initiative ay nag-conduct ng kanilang review ng drug war kasi marami na nga po yung mga reklamo, dumarami po yung numero ng mga namamatay sa drug operations kaya po kami mismo ay nag-initiate na mag-conduct ng sarili naming review ng drug war. It was originally intended to be interagency in character. Pero ang masama po nito, Mr. Chair and the committee members, inabutan po tayo ng pandemic. Ito pong aming plano na mag-conduct ng comprehensive review ng mga drug operations na may mga namatay ay nagsimula po noong 2020 na siya naman pong naging kasagsagan din ng pandemic. Kaya po yung aming pinaplano na nationwide na pag-conduct ng review ay severely hampered because of mobility restrictions. Kaya po ang ginawa namin, nagbatay na lamang po kami sa mga records ng National Prosecution Service. At Your Honor, ang isa po naming mahalagang ginawa ay ang lumapit sa PNP Internal Affairs Office. At mabuti po at nagkataon na ang kanilang Chief of Police at that time, PNP Chief or Director General, ay pumayag. Si General Guillermo Eleazar ay pumayag na ibigay sa DOJ ng PNP Internal Affairs Service ang kanilang mga records ng investigasyon. Ang paliwanag po sa amin ng IAS, pag may napatay sa operasyon ay may nag-discharge ng firearm, automatic, motu proprio na nagko-conduct sila ng investigation. So hiningi po namin yung records noong mahigit 6,000 na insidente na may namatay base sa data ng Real Numbers PH project po yan na pinangunahan ng PCOO. So meron po kayo niyang report, Yes, Secretary? Meron yes po. kayong, can you provide this committee? Ang nangyari po, pagpapatuloy ko lamang po, doon po sa 6,000 plus na according to the IAS ay kanilang motu proprio na tiningnan. Ang ibinigay po nila sa amin
ay records ng around 52 or 56 cases na ang IAS mismo po ay nakakita ng lapses at tingin nila ay maaaring maging basihan ng DOJ to further conduct an investigation into a possible criminal liability. So, kasi po yung IAS essentially ay administratibo ang kanilang tinitingnan, kundi po ako nagkakamali. So, ang dating po sa amin, kung ang 52 lamang o 56 ang ibinigay sa amin na meron silang nakitang lapses, conversely, parang ang conclusion doon sa mahigit na natirang mahigit na 6,000 kaso ay ang conclusion ng IAS ay walang lapses na nangyari. Conversely, ganun po ang aming interpretation dahil 52 or 56 lang ang isinabmit sa amin. Kaya po ang ginawa ng DOJ dyan. Yes po. Well, Ibig sabihin, ang napatayan ng inyong investigasyon, yung IAF, hindi kayo. Oo, tayo na tanong ko po. Hindi, Kayo po ang dapat na nag-imbestiga. Kasi hindi nga natin mapapagkatiwalaan ng PNP dahil majority nga ng mga cases involve ang PNP. So paano natin masasabi? Nag-conclude na kayo agad na ito lang, 52. So more than 6,000 itong natitira. So ang gusto kong sabihin, Mr. Chair, apart from the investigation ng PNP, dapat nag-imbestiga din kayo, DOJ, on your own. Hindi kayo nagtiwala doon sa ano. At huwag na rin natin sisihin yung pandemic, di ba? Kasi you should exercise the full, yung buong power ninyo as DOJ. Di ba? More than 6,000 nakakabahala ito. Your Honor, Nasasabihin na lang natin, magkontento na lang ba tayo na walang nangyaring irregularity. May namatay nga Mr. Chair. At yun nga, sila nga, mga NGO, nagtiyaga sila na itala yung mga incidents ng mga nung mga patayan or mga killings. More than 50% dyan involved ang PNP. So hindi po tayo nagtiwala dapat. I mean, ibig sabihin, pwede natin magamit yung data, pero on our own as DOJ, dapat we use our office na nag-imbestiga rin po tayo. Kasi nakikita ko, Mr. Chair, sinasuggest kanina ni former Secretary Medardo Guevara na suggestion, good nga yun, magkaroon ng independent na parang agraba commission na magkaroon ng independent. Kasi nagkaroon na kayo ng pagkakataon ngayon noon di ba? So bakit parang passing the buck ba? Ibig sabihin, papasa natin yung responsibilidad wherein kayo yung responsible noon. Kaya parang naisip ko, Mr. Chair, part din kayo ng cover up. Hindi po totoo yun, Your Honor. Nakikita ko yun kasi hindi kayo nag-imbestiga in full. Hindi rin po nyo totoo talagang, yun, Your Honor. Mr. Chair. Kasi kung talaga nag-imbestiga kayo in full, 52 lang yung sinabi ninyo na naimbestigahan. Nagbe-base pa kayo doon sa PNP na isa sa mga culprit dito sa mga EJK. Hindi po Kaya totoo dapat yun. kayo po, yung 6,000, di ba kayo nabahala sa isip ninyo na 6,000 na mga kababayan ang namatay na hindi man lang kayo talagang nag-take ng pinaka-best effort para maimbestigahan ito, Mr. Chair, 6,000. No? Isa o dalawang patay lang dyan, nakakaiyak. Isa nga lang na nagsalita dito, nakakaiyak na yung nangyari. Kaya po tingin ko po, may cover up. No? Ito na nga lang, yung EO2, parang sinimento na lang nga yan parang sinil na yan na nandiyan sa EO para hindi talaga makapag-imbestiga. No? Kasi yung mga information na kailangan ay wala, no? Dahil dito sa EO2 na nilagay, na kayo rin po ang in charge doon sa pag-finalize yung EO2 na yan, Mr. Chair. So, kaya wag niyo sabihin na hindi mo alam na hindi niyo alam na nilagay yung exception na yan na walang legal basis. Pero tingin ko po, as DOJ Secretary nung that time, kayo po yung most responsible dito sa dito sa EO2, yung pag-iimbestiga, kahit nga po hindi drug killings, Mr. Chair kahit na sinasabi natin, yung mga political killings na yan, daming mga aktivista, mga namatay, pero wala ring
nangyari, no, Mr. Chair. So, yun po, Mr. Chair. Sorry na lang po, kung yun yung paniniwala ko, Mr. Chair. Kung di kayo naniniwalang hindi kayo nagpabaya, well, sorry na lang po, hindi ganon yung aking impression po, Mr. Chair. May I be able Yes, to yes, go respond, ahead. Your Honor? First of all, Your Honor, I have to categorically deny for the record that the DOJ, more particularly myself, was involved in a cover-up. I vehemently deny that, Your Honor, for the record. But let me just explain na yun pong investigation na ginawa ng DOJ ay hindi lamang po nag-rely sa information na nanggagaling sa PNP. Dahil kami po mismo sa DOJ ay gumawa ng aming sariling investigation na ang ginagamit namin ay ang mga records ng... NBI, ginamit niyo ba? Yes po, definitely. Yes. Ang DOJ naman po kasi ay hindi nag-i-investigate as an institution. Well, It's the National Secretary Guevara, Bureau of Investigation under with the DOJ. With due respect, no, I beg to disagree with you. Nung sinabi mo na nahamper kayo nung pandemic. 3 taon yan, no? Samantalang dito sa Kongreso, hindi kami nahamper dito during the pandemic. Meron kaming Zoom dito. Talagang ang aming leadership ay talagang pinapaalala po sa amin, no? If Congress hindi po nahamper sa pandemic, paano kayo mahamper? Meron kayong NBI, meron kayong prosecutors. Apo. Hindi naman po kami na-hamper in the sense na wala kaming nagawa. Na-hamper lamang po kami in the sense na hindi namin na-cover yung lahat ng yung buong bansa. Dahil nga Secretary po sa- Guevara, 52. I mean, out of 6,252, 52 lang po ang naimbestigan ninyo. Oo. Your Honor, yung 52 po ay yung sa side na galing sa PNP. Saan Yun po yung side po ninyo? turnover. Yun pong sa amin, meron po kaming mahigit 900 cases na natingnan. At ang Lamang yung inuna sinabi po yan. ng DOJ, Kanina pa ho namin hinahanap yung record. Opo. This is the only time na sasabi niyo meron kayong 900 na iniimbestigahan. yun po yung nasa opisina ng mga prosecutor sa various regions in the country. How Pero about ang the inuna NBI? po namin, How Your about the Honor, NBI? May NBI tayo rito. How about the NBI? Your Honor, dito po sa side po namin sa Maynila, Homicide Division po, may 36 cases ng inaimbestigahan kami. That is only Manila. Only the Homicide Division. Only homicide in Manila. Yes, sir. We will be asking the COMSEC to invite the director of the NBI to come in the next hearing. Bale po, 36 yung police operations against illegal drugs na imbestigahan namin and 15 na operations pero hindi po involve ang drugs. 32 po. 36, 36. Your Honor. So, Yes. ibig sabihin, mula nung 2018 hanggang 2022, 36 lang. Sir, 36 po yung naimbestigahan namin from 2016. Homicide. Yeah, I understand. Homicide lang naman. Yung tawan ng mga napatay. Yes, yes, Your Honor. And plus 15 po na police operation pa rin pero hindi po sa involved sa drug operations. Bale, 52 po. What would the former Secretary Guevara say about this, former Secretary Guevara? yun pong mabalik lamang po ako doon sa 52 cases ano po. Yun po ay tiningnan namin sa Department of Justice at tiningnan po namin kung alin yung karapat-dapat na i-refer for case build-up sa National Bureau of Investigation. Ngayon po, base po doon sa aming report, pero ito po ay October of 2023 lamang ano po. Ito po ay nahingi ko lamang sa DOJ dahil sole gen na po ako at that time. Doon po sa 56 ng laban or 52 or 56 ng laban cases na inirefer namin po yan sa NBI, 25 were closed for lack of interest on the part of the complainants or requesting party for fear of life or security.
At that time, 19 cases were still pending investigation. So 12 cases were actually filed before various courts and prosecutors' offices. Kasama na po dyan yung kina Arnaiz, kina De Guzman, marami pa pong iba, mga si Vedaño, Garbo, and so forth and so on. Pati po yung kay La Fuente na isang Spanish national. So yun po yung as of October of 2023 ay yun po yung status doon sa mga ni-refer ng PNP Internal Affairs Service na pinrocess po ng National Bureau of Investigation. Yun pong galing naman sa DOJ proper, sa National Prosecution Service. 250 nanlaban cases po ay ang na-refer doon sa Bulacan District Office ng NBI dahil po ang karamihan sa mga insidente ng may namatay sa drug operations ay na-observe po namin na nangyayari sa Region 3, more particularly in Bulacan, especially in the city of San Jose del Monte, and as well as Angeles City in Pampanga. At yan po ay na-observe din namin sa Region 4A, including Cavite, and partly or quite a number also sa National Capital Region. So yun po yung mga data na DOJ mismo po through the National Bureau of Investigation ang nag-conduct ng investigation. Kung ano po yung nangyari dyan sa mga kaso na yan, ay sa ngayon po ay hindi ko na masabi kung anong status dahil wala na po ako sa Department of Justice. But just to show lamang po na hindi lamang kami nag-rely sa inputs na galing sa PNP dahil yung sariling mga kaso po na matatagpuan sa mga opisina ng Prosecution Service ay ginamit naming basihan for further investigation. I do realize that we cannot complete the investigation just in one hearing. No? So we will be continuing this hearing even in the time na naka-recess po kami sapagkat nais nating malaman lahat ang information tungkol dito. So once again, we will be inviting you all and some others that need to be invited in the next hearing. Ko abangan niyo lang po yung Mr. Chair, hearing na ito. Yes, Congressman Ako. may amend my request to the PNP that they include in the report the units which operated and so far as the 6,000 plus incidents are concerned. And second, there were 3 chiefs of the Philippine National Police during the time of former President Duterte, right? Would that be correct? Albayalde, Gamboa, Cascolan, Eleazar, PNP Chief Carlos. There are 6, Mr. Chair. 6. From 2016 to 2022. Every year lang pala kayo, General Albayade, every year? Every year? Oh, no. 7, Mr. Chair. General Gamboa, Police. then the late General Cascolan, and then Sinas, Eleazar. Eleazar, Carlos. Danao was OIC, sir. Danao was OIC. Yes. 7, Mr. Chair. 7. Sir Chair. May I know if there were also 7 chiefs of the CIDG during that time? General Francisco, you're now the head of the CIDG, right? Nandun yung mga litrato na maging chief ng CIDG dun sa hallway eh. Yes, Your Honor. I will update this honorable committee of the numbers of the CIDG director during that time. Mr. Chair, may I move that we invite the former chiefs of the CIDG during those times? All right, I don't think there is any objection, so the motion is approved.
we will be inviting the current Philippine National Police Director General, so that the top brass will also be involved in this invitation, no? And of course, just like the motion made by Congressman Ako, we're going to invite the former andai pala, no? The former then makikita-kita kayo dito. The former chief of the Philippine, except Senator Bato de la Rosa, on the basis of our parliamentary courtesy, no? Although we shall be informing him if he would like to come. Well, he could be able to come maybe with us, no? Of course, the late Coscolan.